Buong bansa halos katamtaman ang panahon, pero lamig ng amihan magdudulot pa rin ng accumulated water vapor sa silangang bahagi ng Luzon. Naasahan ang mga isolated na mga pag-ulan. At summary ng climate data natin sa bansa ngayong taon bago matapos ang huling araw ng 2025 tatalakayin. Hello, magandang tanghali na po mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, December 26, 2025. Ang oras sa ating Boss Prime may maga ay alas 11:50 na ng magtatanghaling tapa. Well, dahil wala namang masyadong ganap ang ating weather system pa rin, yung ating amihan at inaasahang shieldline pa rin ang maaaring magpapaulan pa rin sa iba't ibang bahagi ng silangan ng bansa lalo na. At sa may bandang kanluran, kasama ang NCR ay magkakaroon pa rin tayo na maulap ng panahon dahil pa rin sa saturated nga po yung ating water moisture at humidity dahil po sa continuous pa rin ng easterlies at yung ating amihan na nagko-collide nga po at tuloy-tuloy po yun hanggang sa unang linggo nga po ng January. So dahil nga po ay magkakaroon ng mga continuous water vapor ay asahan na magiging overcast pa rin at gloomy at mostly cloudy ang aasahan natin sa Metro Manila. Yung mga pagtsansa pa rin ng pag-ulan, well, inaasahan natin, medyo isolated pa rin po ito. Depende sa galaw ng trough dito sa silangan na kung saan ay patuloy na nakakaranas ng maulan o kalat-kalat na maulang panahon. At mula sa ating Tandasan Advisory, care of Pag-asa sa data feed sa Mindanao, nakataas ang most of Zamboanga Peninsula, yan, kabilang na ang Agusan Region o northern part ng Mindanao, Surigao del Sur o eastern sections na po yan ng Mindanao, pababa na yan ng hanggang dyan sa may bandang Compostela Valley, yan, at bandang Davao de Oro, yan. Kabilang na rin ang Misamis Oriental, Bukidnon, central ng Mindanao po yan, Camiguin, yan, hanggang bandang North Cotabato or sakop ng Sorsogon area, kabilang ng Sultan Kudarat, sa makakaranas daw ng mga localized thunderstorms. 1 to 2 hours po ang persisting daw nito ayon sa huling data feed ni Pag-asa as of 11:30 ngayong umaga. So expected po ang persisting ng forecast na yan sa area na binanggit natin sa Mindanao. Sa ating current conditions, overcast, gloomy pa rin, haze at mostly cloudy pa rin ngayong magtatanghali na sa atin, sa Caloocan, at makikita po ang napaka-gloomy at overcast talaga ng panahon. Umaaraw naman kanina, kaya lang madalas nag-overcast talaga at normal talaga yan dahil masyadong saturated nga tayo. Sa labas sa Petro na tala naka-weather station, kinanang 6:27 AM, pinakamababa na ang 24.2 degrees Celsius, almost stationary. Kahapon, medyo mataas ang aming air temperature na 31 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 10:21 AM. So wala tayong magiging mataas na heat index dahil kahapon 39.9 degrees Celsius lamang ang pinakamataas na heat index sa amin sa Caloocan. Sa PX systems naman, in past 24 hours, ang General Santos City na may pinakamataas na recorded na 34 degrees Celsius. Highest air temperature po yan. Sa lawes sa Baguio ay 16 degrees Celsius. So halos nagstay na po sa 16 degrees Celsius ang pinakamababang na itala sa Baguio, at sa Inulan naman ng Catbalogan, parting Quezon, nakaranas sila ng 29.1 mm na total rainfall. Wala na namang naging ulan sa amin sa Caloocan since isang araw, maging kahapon mga folks. So sa atin namang outside humidity 83%, tumaas ito ng 6% since last hour. So medyo saturated tayo, medyo mataas ang ating atmospheric pressure din, 1010 hectopascals, at mabagal ang pagbaba nito since last hour. So almost stationary lamang yung lagay ng panahon natin. Low tide pa rin po tayo, so very obvious, at ingat pa rin sa maalon dahil sa ating easterlies pa rin na tuloy-tuloy pa rin yan. At kagaya lang din nung nakarang araw. Air quality 80 index at moderate po, magmas na lang po sa mga sensitibong mga baga. Well, thermal inversion ang inaasahan po dahil madalas nga po tayo gloomy. So sa atin namang almanac ay sumikat ang haring araw kaninang 6:19 AM at lulubog po ito mamayang 5:34 PM. At sa ating moonrise and moonset na may 34% illuminated, kaka-moonrise pa lamang po nito ngayon lamang, mga bandang 10:46 ngayong umaga, at lulubog po ito mamayang gabi at 10:56 PM.
So dahil po merong conjunction, magkakaroon tayo ng conjunction bukas ng Moon at ng Jupiter. Taon-taon naman po nangyayari po yan. So tingnan na lamang po ninyo at na-post ko naman yan sa Facebook page. So sa atin namang weather outlook para bukas ng Biyernes at Sabado ay inaasahang partly cloudy ang maghapon natin, chance na pag-ulan 3%. So maaaring hindi dito sa amin sa Caloocan, maaaring dyan sa may bandang eastern sections ng Metro Manila gaya ng Quezon City, Tanay Rizal, Taytay, Marikina, ganyan hanggang palayo na yan papunta dyan sa may bandang Quezon Province na nga po sa Silangan. Very obvious na yun mga folks. At sa atin namang darating na Sabado ay bukas po na magiging partly cloudy pa rin at same lang din isolated na magiging chance ng pag-ulan na may 3% daw. Maaaring magbago yan every 6 hours. So lagi nyo na lamang i-check sa ating website sa pimoweather.com. High sa lowest temperature expected maglalaro 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 24 to 25 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery, halos katamtaman pero maulap o very saturated po ang halos na lalabi ng ating bansa. Mapapansin natin na halos mabababa ang mga volume ng ulan na aasahan sa silangan parte ng Luzon pero kalat-kalat po yan ha. At least may mga ilang light to moderate showers pa rin ang inaasahan. Kung double check natin sa mga heavy rain potential, halos ilan-ilan lamang na clusterized heavy rain showers dito sa may bandang Mimaropa ang aasahan. Pero generally ay maulap at mga isolated namang mahinat katamtamang pag-ulan sa lalalabi ng buong Luzon. So general na po natin. Mostly ang eastern sections naman ng Luzon hanggang southeastern Luzon at eastern Visayas ang magiging maulap pa rin ang tuloy-tuloy po yan. Dahil po sa ating weather systems na amihan at yung easterlies nga po. Wala tayong inaasahan na ITCC pero yung surface trap nga po na mainit ang temperatura sa may bandang Indonesian Peninsula, magpapang-abot yan silang bahagi ng Mindanao. So mula sa bahagi ng Bicol region, magiging maulap pa rin po tayo ha, at kalat-kalat ng mga isolated lamang na pag-ulan pero generally moderate at gloomy ang ating panahon maghapon, maging sa buong Nodol Luzon nga po kabilang ng Metro Manila at Mimaropa. Eastern Visayas magiging maulap din at asahan na isolated, nakalat-kalat na mahinang katamtamang pag-ulan. Wala tayong nakikitaan na heavy rain potential sa buong Kabisayaan pero expected ang isolated na mga mahihinat katamtamang pag-ulan na manaka-naka ang pagbuhos. Lalo na sa bahagi po ng Cebu o most sections ng Eastern Samar at Northern Leyte at kabilang na ang bahagi ng Negros region sa bandang Bacolod yan hanggang Escalante, sa may bandang Panay Island naman parting Iloilo hanggang Capiz at Aklan naman. Yan, mostly makakapal ang kaulapan dyan at mga isolated na mahinat katamtamang pag-ulan ng asahan. Sa Cebu, at least moderate din, Bohol at Siquijor. Maging sa Dumaguete, pero asahan ang isolated rain showers and localized thunderstorms sa maghapon. Sa Mindanao, bagamat katamtaman, medyo may moderate and fairly weather base sa satellite imagery. Isolated lamang din ang pag-ulan na may mga pagkulog at pagkilat kabilang na ang Zamboanga Peninsula. Although makikita natin sa satellite imagery halos clear skies po ang paligid kahit gamitin natin ang satellite memory ni Pag-asa, makikita natin halos clear skies naman ang paligid. Yan. So medyo mas moderate kayo sa Mindanao maaraw at mas asahan ang hot humid at mailinsang ang panahon. Pero pagdating na hapon ha, yung mga isolated rain showers lalo na sa biman ng Davao region, expected pa rin yan mamayang hapon o gabi po mga folks. Sa Zamboanga Peninsula, ang dulong bahagi ng Basilan at Hulusulo, medyo may mga mahinat katamtamang pag-ulan tayo dyan. Dala na lamang ng payong just in case mga folks. So generally halos moderate ang panahon to fairly ang most areas ng Mindanao, lalo na sa buong Northern Mindanao. Mga isolated lamang ang naka-forecast sa inyo, at least 40 to 60% chance kabilang na sa hapon o sa gabi. So wala tayong masyadong ganap sa buong bansa. Mostly gloomy lamang ang panahon natin dahil sa siyempre yung water vapor o saturated dulot po ng salubungan pa rin ng ating amihan sa Nodol Luzon at yung easterly. So nagkakaroon pa rin ng mga surface trap po dyan sa may bandang Silangan. So anytime maaring magpang-abot yan at magdudulot po ng mga pag-ulan sa halos ibang bahagi ng eastern sections ng Pilipinas. At dahil wala naman tayong binamantayan na anumang sama ng panahon, mag-monitor lang tayo sa ating inaasahang climatological. Yan, double check natin. So makikita natin ang bandang southeastern part ng Japan, medyo mataas po yung cyclonic probability pero usually ay stem yan ng high pressure area probably, kaya nagkakaroon ng ridges dyan ng cyclonic pero hindi
hindi yan yung magiging bagyo po siya dahil mataas po yung high pressure area dyan. Sa Pilipinas naman, yung horizontal, usually nag-accumulate yan dahil sa salubungan ng easterlies at northeast monsoon. So medyo nagkakaroon ng horizontal anomaly pero dulot lamang yan ng daloy ng ating amihan at easterlies. Hindi yan yung magkakos ng cyclonic event na magbubunsod ng low pressure area o magiging isang low pressure area. So walang masyado. Bababa lang atmospheric pressure kaya may mga vorticity sa katimugang bahagi ng bansa. Normally yan, lalo na't mainit ang temperatura dyan na nagkakos din ng mga ITCC anytime. So wala tayong inaasahan na anumang favorable na posibleng maging active na invest, pero yung favorable ng paligid, lalo na sa katimugan naman sa eastern sections, ay madalas tumataas yan. Nagpa-possibly into favorable yan. Pero hindi yan nakikitaan na magiging isang invest low pressure area. Yun ang medyo malinaw po yan mga folks. So wala tayong inaasahang bagyo hanggang matapos na po yan ng 2025 at patuloy pa rin tayo makakaranas ng malakas na daloy ng amihan hanggang sa huling araw na yan ng December 31 po bago mag New Year. Ayun, matuloy-tuloy pa rin ang ating amihan yan. And then pagpasok po ng unang buwan ng January 2026, expected doon tayo makakaranas ng mas mababang temperatura pa at posible nga pong magbumaba yan sa 22 degrees Celsius dito sa amin sa Caloocan. So abang-abang na lamang natin next year, first month ng 2026. At mag-isa mga computer models, wala tayong ina-expect na anumang sama ng panahon dahil very low na po yung probability of Coriolis. Usually, Southern Hemisphere na po ang may malakas na Coriolis circulation na magdudulot po yan ng mga posibleng low pressure areas. So wala po tayong magiging komento masyado rito dahil wala naman tayong babantayan na anumang sama ng panahon. Yan. Ito kay NABGEM, walang latest output si NABGEM. November 25 pa rin yung date nito. So wala tayong latest update kay NABGEM. Yan, wala tayong latest. So hindi ko alam bakit hindi nagpa-function si NABGEM. So sa rest ng mga weather agencies, wala naman tayong magiging anomaly. At yung ating TC site probability, asahan lang natin yung mga ilang trough lamang sa alongside na ITCC range dyan sa katimugang bahagi ng bansa. Yan. Yun lamang ang magiging report natin at klaro naman wala tayong expected na anumang sama ng panahon. Double check na rin natin yung convergence kung meron man. Yan. Pero expected wala tayong makikitaan dito. Yan. Usually napaka low saturated lamang at yung malakas na daloy ng Coriolis bandang Southern Hemisphere na talaga dahil mas mahaba po yung ating gabi at mas concentrated yung lamig natin sa hilagang bahagi ng bansa. So, yun lamang po magiging report natin at diretso agad tayo sa ating magiging climatological natin since patapos na po ang taon. Silipin natin yung ating bagong climate data sa PIMO Weather. Ito po yung kinuha natin mismo sa Science Gradient mismo sa opisina ni Pag-asa. Ang data feed nito mula kay Japan Meteorological Agency. So, official po na data ito galing kay Japan Meteorological Agency. Kinukuha lang natin yung data para mapag-aralan natin yung latest summary ng buong taon hanggang ngayong November. So, lumabas na po kasi yung date ng November. Mapapansin natin ang pinakamalaking ulan na naitala natin basic sa data feed ni Pag-asa ay umabot nga po ng 1,224 mm yung normal precipitate rate o yung precipitation normal, pero yung pinaka-normal na buhos niya, hindi yung accumulated, ay 470.2 mm. Yun yung pinaka-normal na buhos. Yung total na buhos ng ulan, yung accumulated 1,224. Pinakamataas ito sa Quezon City. Yan. Mapakita ko rin sa inyo yung record sa akin mismo sa Caloocan. So, mapapansin natin, pagdating ng August ay dito yung tagbagyo natin, mapapansin natin hindi masyado nagkaroon ng matinding buhos ng ulan, although umaabot sa 600 mm o halos 600 mm yung naging total rainfall. Yan. Accumulated precipitation rate 377. So, hindi ganon katindi ang naging buhos since nung August, pero malinaw naman po na naging matindi ang pag-ulan natin pagpasok pa lamang ng bandang July po. Yan, nagkaroon na ng malawakang pag-ulan. So mapapansin natin ang July talaga hanggang September ang may pinakamatinding ulan dito sa Metro Manila.
Yan, mismo yan kay Pag-asa ha. Ngayon kung titingnan naman natin sa summary ng aking weather station mismo. Yan, tingnan natin sa aking weather station mismo para makita nyo po yung total precipitation rate natin o yung total na ulan ngayong taonan. Yan. So mapapansin nyo po dito ay bandang July nagsimula rin at mataas yung total rainfall namin sa Caloocan. Yan, nasa around 1,459 yan. 0.3. Na mali lang yung ano dito, yung parang decimal point. Pero nasa 1,459.3 po yan. Yan. And then, pinakamataas sa amin, 440. So, halos kapareho o katugma kay Pag-asa na may pinakamataas na naging ulan since nung July na po. Nagpasok po ng July. Actually, pumasok na talaga yung tag-ulan natin since June. Yan, 491. Tumindi na lamang siya pagpasok po ng bandang July hanggang September. Yan. So, malinaw po yan. Yung usually na nagiging mararamdaman natin ang pag-ulan typically mga bandang July talaga. June medyo unang pasok yan ng tag-ulan and then bandang July po hanggang September dito ramdam namin sa Metro Manila ang matinding buhos ng ulan. Yan. So hanggang September tumotal kami ng 3,464.6 mm na total rainfall po yan. Sa ibang graph para mas makita nyo ang mas fully detail natin ang yearly natin na ulan, makikita nyo po dito hanggang December po ito ha. So mapapansin natin ang bandang July talaga ang may pinakamatinding naging pag-ulan sa amin sa Caloocan. 399 dito, 0.8. So mga bandang April nagkaroon pa ng mga ilang pag-ulan pero below pinakamataas siguro mga 30 mm. Yan, hanggang 61 mm. And then pagpasok ng June, dito na lumalaki yung buhos ng ulan sa amin, umaabot ng 101. Yan, June 21st ito, June 21, binuhos kami na matinding malakas na ulan, 101.4 mm. And then tuloy-tuloy na po yan hanggang September, yan o, 43. Then umabot na pinaka-highest peak talaga, umabot ng 399. Ito yung malamang may bagyo tayo nito. Yan. So, yun po at yung yearly atmospheric pressure natin, taunang atmospheric pressure. Ang pinaka-closest na lumapit na bagyo sa amin, mga below 1,000, yan, ito malamang yung isang bagyo na malapit sa Metro Manila, yan, June 9. Pangalawa, itong July 18, yan, lowest 993. Ito yung mas malapit sa Metro Manila. Yan. Titingnan natin, i-review natin yung mga nakaraang track ng bagyo kung ano itong mga bumaba sa atmospheric pressure natin base sa aking weather station since June, July at ning huli itong mga November 9. Yan. June, July, tsaka November. So, titingnan natin yan. Pwede nyo pong makita yan kung ano yung bagyo na mas lumapit dito sa Pilipinas. Pwede natin makita yan sa historical typhoon historical list. Yan, makikita nyo po dito yan. Yan, dito nyo po makikita yung historical list. I-click nyo lang yung download data para for the year 2025. Makikita nyo po yan mga bandang July. Yan, makikita naman natin dito mga July. Siniyoguri. Hindi. Makikita naman natin isa-isa yan. Ayan, hindi Siniyoguri. Siragasa. Ito, halos. Malamang ito. Kung makikita nyo po yan, mga anong taon to? Mga yan, mga June, July, August, mga bandang September, Siragasa. Yan. So, pag kinilik nyo naman yan, pwede nyo makita yung pinaka-actual data ni Ragasa. Dediretso ka agad kayo kay Japan Meteorological Agency. So, makikita nyo po at ito yung pinakamalaki. Umabot siya sa pagiging typhoon strength. So, naging typhoon strength po siya. Yan. Ito na yung pinakamalapit and then yung before
Ito, mas malapit. Yan, ito yung mas bumaba. Yan. Pwede nyo i-click yan, then makikita nyo yung data nyan. Ito, hindi naman masyado kalakasan, mga tropical storm lang ito. Yan, naging tropical storm lamang siya, and then hindi naman siya umabot sa severe tropical storm. Pero malapit yan sa Metro Manila. Makikita nyo po yan sa ating data. Ito, nag-tropical depression na siya nung palabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan. Yan lang yung napapansin natin na pinakamalapit. Yan. Kabilang na si Kajiki. Yan. So, next year po, mag-update naman ito at malalaman natin yung para sa year 2025. Kasi, nag-update itong historical typhoon, yung plot history niya after ng nakalipas na taon. Doon lamang siya lalabas. So, para makita nyo po, dito nyo po madodouble check yan para sa ano yung mga track na bagyo na dumaan. So, between June, mga July, August, saka September, ay ito yung mga bagyo na lumapit dito. So, tingnan natin to kung umabot ito ng typhoon, tropical low pressure area, then nag-tropical storm ito pagkalabas na ng ating bansa sa Northern Luzon. So, hindi naman siya lumakas na lamang siya pagkalabas nito ng ating PAR. Dito malamang siya nag-typhoon category or nag-severe tropical storm sa atin. At yan. So, yun po yung pinaka-closest at yung huli si Wilma. Ito po yung si Wilma. Yan. International name na Koto. Yan. Ito naman yung si Fong Wong. Yung sa Pilipinas, ito naman yung si Verbena, di ba? Itong huli si Verbena ito. International name Fong Wong, yan. After Verbena, si Uwan, di ba? Kalmegi naman. Ito naman si Uwan. Yan, ito yung dumaan dito na talagang nilubog ang bahagi nga ito ng Leyte, kabilang ng bandang Negros. Yan, ito si Uwan talaga, nagdala talaga na matinding baha nung bumagyo, si Kalmegi, in international name. Yan, ito naman si Tino. So, ito naman ay nagpabaha din sa may bandang Northern Samar at ilang bahagi ng Bicol region. Ito naman yung si bagyong Uwan. Yan. Tama, Uwan. Yan. International name, Feng Shen. Ay, sorry, Tino pala. Nabanggit na natin yung Uwan eh. So, Tino. Ito naman yung si bagyong Tino. Yan. And then, ito yung mas lumapit sa Metro Manila. Kung saan, ito yung mas bumaba yung atmospheric pressure. Kung titingnan nyo po sa ating graph, ito yung pinaka-closest kasi sa Metro Manila dahil nagbatangas ito and then tumawid dito ng bandang Bataan. Ayan, pinakamalapit sa Metro Manila, ito yung bumaba ang atmospheric pressure talaga. So, anong buwan yan? O di mga bandang October. So, ito yung pinaka-closest. And then, yung si Nakri na may international name na Nakri o local name na Salome. Ito at least medyo malayo naman ito. Si Salome. So, hindi naman siya tumama sa bansa. Yan. Ganon din si Halong. Hindi naman pumasok yan sa bansa. Malayo. Si Matmo na may local name na Kedan. Ito ay nagdulot din. Buti na lamang is naging maganda ang depensa ng Sierra Madre. Yan, naharang itong si bagyong Kedan. Yan. So, mapapansin nyo po, ito yung mga lumapit at na-detect ng ating historical graph natin. Kung babalikan po natin, yan yung mga bagyo na mas lumapit at madedetect yan dito sa ating barometric reading. Yan, kung babalikan nyo po yung barometric reading, ito po yung mga bumaba. Yan, yan yung mga atmospheric pressure na. Ito, medyo bumababa din.
pero medyo hindi naman bumaba ng below 1,000 hectopascals. Ito, tatlo. Ito yung mas lumapit. Yan. Lalo na ito. So, yan po yung pinaka-summary ng ating barometric pressure at yung dami ng ulan na ibinuhos sa amin sa Caloocan. Kumpara dun sa climatological, halos katugma sa record ni Pag-asa na yung total rainfall nga po ay usually concentrated na po starting July po yan hanggang September na. Pinaka-highest peak lang na naging ulan namin nitong July 21st, halos 400 millimeters ang naging total rainfall namin sa Caloocan. Kung babalikan natin sa data feed ng climatological data ni Pag-asa ay ganun din ang buo sa kanila. Yan, 470 ang total kay Pag-asa. Pero highest concentration precipitation ay 1,224. Ito yung accumulated precipitation. Pero yung normal precipitation, mabot sila ng 470. Mas mataas kaysa sa amin sa Caloocan na halos 400 lamang o 399 millimeters ang total rainfall. Pero all in all, halos magkakapareho ang dami ng ulan na ibinuhos sa Quezon City at dito sa Caloocan. Lumamang lang talaga sila ng 70 mm. So, mas maraming naging buhos ng ulan dyan sa may bandang Quezon City. Kasi nga po, bandang pa-east na yan Pasilangan na kasi yan Dito sa amin, malapit kami sa Manila Bay, yung Grace Park. So, yung concentration ng ulan bandang Quezon City, mas madami talaga. Pero all in all, mapapansin nyo, halos ganun din ang total ng pattern ng buhos ng ulan. Yan, base na rin dito kay Pag-asa. Samantala sa ulat lindol, wala naman tayong so far na malakas-lakas na mga pagyiyinig. So, diretso agad tayo sa data PDP box. Mula kanina madaling araw ko konti ang registered naman na mga lindol at wala naman so far na magnitude 4 plus na naitala. So, wala tayong komento. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake kung ilan na po yung total earthquake natin since wala naman tayong masyadong unusual na malakas na lindol above magnitude 4 so far. So, for the month of December, yan, 2025, ang total earthquake natin. So, ang total earthquake natin ngayong December, total of 814 earthquakes na po tayo. 778 sa magnitude 2.0 pataas, 33 sa magnitude 4, at nanatiling 3 ang ating magnitude 5.0. So, mukhang aabot pa ata sa 1,000 total earthquakes bago matapos ang taong 2025. Dahil sana sa mahigit 800 na po ang total earthquakes natin ngayong araw. Although patuloy pa rin ang mga aftershock sa may bandang Cebu at dito sa may bandang Davao Oriental, ingat pa rin po tayo dahil mataas pa rin ang cluster niyan. All in all, mataas sa bandang katimugan ng bansa. Hindi masyado sa parteng Luzon. At narito naman natin 3-day to weather forecast para sa araw ng Biyernes, December 26, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, December 26, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama sa ating report. Although, as usual, ay stationary lamang. At asahan lang natin na maulap ang panahon natin sa Metro Manila. Expected pa rin ang mga isolated rain showers. At visit lamang sa website natin para sa gusto malaman pa ng pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.